Ever wonder how people achieve big goals? Welcome to BTS Beyond the Success, a special friendly interview of two amazing leaders who are both dedicated but found their own unique path to success. You will learn simple ways to beat challenges, find the right mindset to keep going, and get easy tips you can use for your own goals. And let's cheer for our loudest for our special guests for today. Ladies and gentlemen, this is Beyond the Success. Hello everyone! No, welcome to Beyond the Success. Grabe, I'm so grateful na nandito ako ngayon. No? Magandang hapon or magandang udto sa mga Bisaya dyan kung saan ka man nanonood ngayon. Excited akong i-share sa inyo kung paano po ang isang estudyante, no, katulad ko na nag-transform din yung buhay, naging successful din dito sa Elites Empire, kung ano yung naging mindset ko, ano yung mga skills na natutunan ko, at gusto kong i-share sa inyo kasi kung ako natulungan dito sa Elites Empire, I'm sure ikaw din, no, sa susunod. And then, yan, magpakilala ko, I am Christine Camacho, isa po akong estudyante at dance sport athlete, no? At tinatawag nila ako ditong the Ruby of Elites Empire. And gusto kong i-share sa inyo itong title, no? Ito yung title namin is Student to Entrepreneur, no? From Potential to Prosperity. So, imagine nyo po, kaya palang isang estudyante isang estudyante, no, na magnenegosyo. At bago yan, talagang ito ako ay pinanganak ako, no? Pinanganak ako sa Cebu City. Cebuana po ako. Shout out sa mga Bisaya dira, no? Maayong udto. Unsa atong paniudto dira, no? Sa lahat na nandito or kung asa man ka nagtan-aw karon, maayong adlaw sa imo. 'Di ba? Basta mga Bisaya daw, mga gwapo ug gwapa, no? Mga palaban. So talagang dito ako na-expose, no, ng family ko na estudyante pa lang, yan, ang cute, di ba ito? Estudyante pa lang, doon ko nasabi na kailangan ko mag-aral ng mabuti, no? At young age, namulat na ako paano pa magkaroon ng another source of income. Isa pa kong dance sport athlete, yung ito po yung sa ballroom, no? Sino bang marunong dito mag-cha-cha-cha, rumba, jive, yan. Yan yung alam ko na sports, no? At mismo kami ng kuya ko, yan yung brother ko, ay nagsasayaw kami. Kukumpit kami ng mga palarong pambansa, no? At even mga nationals dito sa Pinas. At talagang everyday, yan yung nagiging, for how many years, no? Yan yung nagiging routine ko. Na aral, gabi practice, no? Talagang sinipagan ko before. And imagine, na sunstar na din kami ng brother ko kasi nanalo kami sa kanang Philippine National Games, no, that time. At talagang hindi din madali kasi hanggang 10 p.m., 11 p.m. kami natatapos sa pagpapractice. And even kailangan ko din na that time magsipag kasi isa po akong scholar student, no, isang full free scholar sa isang university dito sa Cebu. At doon ko nasabi na grabe, no, talagang kaya siguro hindi ako tumangkad, no? Kaya at 7 years old, nag-ikid-ikid na si Inday. 'Di ba? Pero doon ko nasabi na grabe, no? Kailangan ko kasi kailangan ko na another source of income kasi 4 kami magkakapatid, hindi enough yung sahod ng both parents namin ni kuya, at doon talaga tumatanggap kami ng show for birthday, Christmas party, kahit sa mga mall. Go namin yan. Kasi magkano ba? 3,000? Malaki na yan sa akin as estudyante. No, makakatulong na yan sa mga bayarin ko. No, Xerox copy ng mga books ko kasi hindi ko din afford before. Kahit sa university ako nag-school, yung mga gastusin sa school. At ito talaga na naging tawag nito, talagang ito yung sinabi ng parents ko sa akin na the moment na nabuhay ka sa mundo, ay tinuruan tayo maglakad, di ba? Tinuruan tayo magsalita, basic na mga tinuturo sa atin. And syempre, ito din, ni mindset ako ng parents ko na, Tin, mag-aral ka ng mabuti ha, since elementary to college, talagang galingan mo. Kasi kapag magaling ka sa school, no, mag-cum laude ka,
ano ka, mag-top ka sa school, ay magkakaroon ka ng magandang trabaho, no? Kasi kapag doctors daw, engineer ka, teachers, talagang doon malalaki yung sahod, ang lalaki ng mga bahay nila, no? Kasi kami that time wala kaming own na house, no, ng family namin. Nakiki-stay lang kami sa lolo at lola namin. At doon din na naging pattern din, 'di ba? Naging pattern na mostly tinuturo sa atin na pag after mo ilang years working, 60. Basta 60 daw mag-retire ka na. O, kasi may mga pension na diyan sa ilang years na pagsisipag. Sabi ko, ganun pala yung buhay. Yan yung namulat sa akin that time na yun yung cycle ng buhay ng tao. Na paulit-ulit kasi ganun lang yung na-expose ko that time. At ito lang talaga na since elementary ako, ito yung tumatak. Sino bang nakarelate dito? Na mag-aral ka ng mabuti para magkaroon ka ng magandang trabaho. Yun lagi inuulit ng mama ko sa akin na, Day, skwilag yung tarong, no? Sa mga Bisaya dyan, skwilag tarong para magkaroon, para naakay nindot nga trabaho, no? Maging engineer ka, Day. Yun yung sinasabi ng parents ko sa akin. At doon ko din na-realize, sige ma, no? Sinunod ko din, sige ma, gagawin ko yung best ko. Kahit hindi naman ako matalino that time. Pero sabi ko, kailangan ko siyang i-balance, no? As a scholar ng school namin. And then, yun, share ko, my inspiration is talaga yung parents ko. Kasi both of them ay nakapagtapos ng pag-aaral. No, yung mama ko po ay isang IT graduate, yung papa ko pa ay isang engineer. No, at sila talaga lang dalawa ang sisipag din before, no, kahit sa trabaho din nila. That time, si mama, 8 or 9 p.m. Uuwi sa bahay. Si papa ko naman, mga ganyan, 6. Pero sobrang early nila aalis para magtrabaho. No, but doon ko din napatanong, kung totoo bang mayaman, at kung totoong yayaman ako kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral at magkakaroon ako ng magandang trabaho, bakit hindi enough ang income, no? Kahit sila ng dalawa ang nagtatrabaho. O sino nakarelate? Kasi ganun ako na-expose ko. Tama, sila na yung dalawa. Bakit ganun? Apat kami magkakapatid. Bakit lagi sinasabi ng mama ko sa akin, Ops, kapag mag-grocery kami, wag kayong kuha-kuha dyan, ha? Budgeting to, budgeting. Ay, ginaganyan ako ng mama ko. Sabi ko, ma, ito lang, konti lang. Sabi niya, maya na, next month na lang. Next week na lang, day. Kasi naka-budget yung ano natin, pera natin ngayon. So that time sabi ko, limited lang pala, no? Sa pag-work, ganun lang pala. So kaya ako that time, tumatanggap kami ng show ng brother ko. For us, mabibili din gusto naming damit, gusto naming pagkain, as in, or sa school namin, di ba? At kahit before po, ako ay talagang nagbebenta din, 'di ba? Naging madiskarte, nagbebenta ako ng mango float kasi hindi ako makaas ng parang another allowance kasi allowance ko before 50 pesos, ganyan. Or i-budget mo pa 'yan sa breakfast mo, sa lunch mo, snacks mo, pretty pa, oh. Yung ano pa, masahe pa pag-uwi, 'di ba? Mag-jeep. So that time kaya kailangan ko talagang naging madiskarte, no? At ito din yung na-realize ko din, ano yung magiging buhay ko 5 years from now ay nakadepende sa desisyon, habit at aksyon na ginagawa ko. No, early age pa lang talagang doon ko nasabi, grabe no, nakita ko naman yung parents ko, no, pati mga teachers ko that time. Kasi kung ako naging observant ko, hala, uy, architecture ako. Ay, ang ganda ng magiging future ko. Ang lalaki ng sahod siguro ng mga architect. Kasi as an architecture student, doon talaga ako kinikilig. Kasi yun yung papa ko na, Day, mag-architect ka talaga, Day. Gaganda yung bahay mo, ganito, malaki sahod mo. But reality, na-curious din talaga, na-curious talaga din ako, ano ba yung life ng teacher ko? So may natanungan ako na, Sir, ano ba yung life mo? Siguro ang yaman-yaman mo na, siguro ang ganda ng bahay mo, yung mga nasa YouTube, no, na mansion, at natawa lang siya sa akin. Sabi niya, alam mo, Din, alam mo na reality, kami mga engineer din, fix lang din yung sahod. Kasi syempre nagtrabaho lang din kami eh. Kaya nga kami nag-teach din for us to have another source of income. Inko, ikaw sir, nagnegosyo ka din siya. Yes, may advantage sa kanya kasi may firm. But alam niyo po ba, doon niya nasabi sa akin, Tin, maraming din nag-utang sa akin ng mga co-teachers. Doon talaga ako nasabi, hala, ito ba yung reality kapag empleyado ka? Ito ba yung magiging buhay ko din? Kaya pala,
yung parents ko kahit gaano kasipag, no? Kahit nakagraduate naman, pero bakit ganun? So as estudyante ako, doon ako namulat na, kailangan may bago akong gawin, kailangan kong magnegosyo. No, kasi doon ko na-realize sa negosyo pala uunlad yung buhay. Pero paano ba yung estudyante ako? Hindi ko alam. Ano yung magiging negosyo ko? So that time sabi ko, hoping ako na, Lord, may makita akong opportunity that can change my life, pati mindset ko. Kasi hindi naman yan negosyo-negosyo lang eh. May talagang binago ka sa sarili, may binago ako that time. At doon ko nasabi na, I know merong opportunity na ibibigay sa akin, no, si God. At doon ko nakita, no, I really found Elite's Empire. At talagang that time, sabi ko, ito yung answered prayer ko. Kasi ang na-inspire ako, ang dami ditong mga estudyante, no? Katulad ko din na hindi nakapagtapos. Meron dito mga estudyante pero grabe ka successful. Even our founder din, isang estudyante na nagsimula dito. Marami din mga dream squad, no, na mga top 20 na ngayon, na doon ko nasabi na grabe, nagsimula din silang estudyante. Hindi pala kailangan no magiging empleyado ka for you maging successful or malaki yung sahod. Kasi parents ko nga, yung sahod nila that time, maliit lang din eh. But dito, doon ko nasabi na possible pala na kahit estudyante ako, kahit hindi ako nakapagtapos, ay magbabago din yung life ko. 'Di ba? So, yun. Ito, nabasa ko talaga na sabi ni Tony Robbins, if you want to be successful, find someone who has achieved the results you want and copy what they do and you'll achieve the same results. Doon ko nasabi, kung sa school nga, dili ko pa kopyaho, no? Ayaw sabi ng teacher ko, wag kayong kumopya, bantay kayo sa akin. O, di ba? Yun yung sabi ng teachers eh. But dito sa Elite's Empire, kapag magaling ka mag-observe, magaling ka magkopya, no? Doon ko nasabi nga, ay, sundin ko lang yung path, sundin ko lang yung mindset, skills ng mga successful dito. Ay, ako din, makukuha ko din yung result nila. Kasi doon ko din na-realize na ano ba yung buhay ko 5 to 10 years from now? Ikaw ba? Ikaw din ba na-observe mo? Yung mga nauna sa'yo, ano yung nagiging life nila? Kasi doon ako eh, parang ano yung magiging life ko if ipadayon ko, no? Ituloy ko yung pagiging, tawag dito, architecture. No? Pag architect, if ituloy ko na yung magiging life ko, gusto ko ba? Kasi namulat ako that time, kulang. Kulang sa finances, hindi enough yung sahod. 'Di ba? At syempre limited laging dili sakto o hindi enough, no? Iday, behave, wag kang, hindi tayo kakain ng Jollibee. Sabi talaga ng mama ko that time, but dito, sasabi ko, ay, galingan ko lang pala dito sa Elite's Empire, no? Kopyahin ko lang sila, ay, grabe din yung buhay na magkakaroon ko. 'Di ba? At ito, share ko sa inyo, from someone po, isang estudyante. That time, nawala man akong pang-join. That time, imposible sa akin, ano kayang negosyo? Eh kasi nakatry akong magnegosyo ng bingo float, 500 pesos yung puhunan ko that time. Baligya pa, 5 a.m., gising na ako. Tapos, para lang maggawa ng mga mango float, i-prepare ko pa, ibenta ko pa, para lang sa extra income ko or mag-show that time. Pero, limited lang din. But dito, talagang nilakasan ko yung loob ko. Ginawan ko siya ng paraan. Sabi ko, Lord, ito na yung magbabago ng life ko. I will do my best. Hindi ko to sayangin yung binigay mo na blessing sa akin. Kasi si God hindi naman magbigay sa atin ng pera eh. But opportunity that can change your life. At ito yung nakita ko na magbabago yung life ko. And imagine po, isang estudyante. Kaya palang kumita ng ganyan kalaki. Kasi po, parents ko that time, sahod nila 20,000, 15,000. I think malaki na sa akin yung 25,000 that time. Kasi yun lang yung naging sahod ng parents. Minus pa yan sa mga SSS, ano pa ba yung mga GSIS, unsa ba? 'Di ba? PhilHealth, marami pang minus. Kaya doon ko nasabi na, buti na lang, that time, na hindi ko tinignan ano yung wala ko. Tinignan ko ano yung kaya kong gawin para mabago yung buhay ko sa future. So, grabe no, thank you so much, Elite's Empire. Kaya ko pala kumita na ganito kalaki, sinipagan ko lang. 'Di ba kung sa school that time sa pagsasayaw, sinipagan ko nga eh. How about dito? Na ganito din yung balik the moment na sinipagan ko yung negosyo. At i-share ko po sa inyo,
ano yung nagiging principle ko din na estudyante ako, ano yung nabago ko din na mindset na dun ko nasabi na, ay, hindi lang pala maging successful ka, wala ka din gagawin, pero meron ka din palang babaguhin, meron kang, kailangan mo mag-grow, kailangan mo mag-level up sa buhay. At ito, i-share ko sa inyo, mindset ko before, no, na estudyante ako, kapag hindi ako nakapagtapos, wala akong future. Kasi yun yung sabi ng mama ko nga, sige ka, day. Pag di ka magtinarong, no, hindi ka mag-ayos sa pag-aaral, wala, gyud. Baka ano lang ka na, standby ka, no, tambay ka, tambay. Diyan sa gilid-gilid, di ba? But dito, nabago yung mindset ko na hindi pala basihan na educational background para maging successful. Kasi dito ko na-prove ako yung someone na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Second year college lang ako. Pero nag-decide ako na may gagawin na bago. Nag-decide ako mag-copy sa mga successful na tao at talagang sineryoso ko gawin itong negosyo. 'Di ba? And ito din, wala akong pera pang join. Student lang ako. Siyempre, ikaw ba day 50 pesos lang yung ano mo, allowance mo. Minsan sasabihin pa ng mama mo nga, day mag-utang ka sa ano natin, silingan, no? Sa kapitbahay natin kasi hindi enough sahod natin, 'di ba? Or i-budget mo muna 'yan sa 2 days. Paano i-budget, no, 'di ba? But no, nabago yung mindset ko na talagang kapag gusto pala talaga, may paraan. Kasi lalo na ito, negosyo, no, talagang ginusto ko lang. Sabi ko, nagawa nga niyang gawa ng paraan, estudyante din siya, kaya ko din. No? Na alam ko na I mean, alam ko na that time na kapag may gagawan akong aksyon sa hiningi ko, 'di ba, kay higher creator na opportunity, alam kong the moment na ginawan ko siya ng paraan, alam ko magbabago din yung buhay ko kaya sobrang sulit, 'di ba? Hindi siya reason good na wala ko'y kwarta, no? Hindi reason, wala akong pera. At ito, old mindset, hindi ako magaling and matalino sa school. Yes, ako yung someone na mahiyain. No, yes, magaling ako sumayaw. Pero wag mo na lang akong ipakausap or 'di ba, interviewin diyan. Ayoko talaga 'yan. Lagi lang ako, yung grades ko before 75, 80 kasi sabi ng papa ko nga okay lang 'yan na kahit 75 ka, tanggap ka ba din sa trabaho, 'di ba? Ganun yung papa ko din that time. Pero sabi ko, dito talagang nabago din lahat pala ng bagay na pag-aaralan. Tama, no? Hindi ko man to linya, estudyante ako that time, wala man. Pero dito na pag-aaralan ko kasi may training. No, dito ko nasabi nga, ganun pala, yung mga successful na tao, ito palang gina-practice nila everyday, ito pala yung mga routine nila everyday, 'di ba? Ito palang kailangan ko na skills, no, na matutunan at talagang sineryoso ko siya kasi doon ko nasabi nga, kung ikaka-successful ko to, ay siseryosohin ko talaga yung training, no, siseryosohin ko talagang pag-aralan itong negosyo. And then, old mindset ko before, student lang akong walang maniniwala sa akin. Yan yung limiting belief ko before nga, sure ba, no? Talaga ba may maniwala talaga sa akin? Kasi, sino bang magtiwala sa akin na mga trabahante nga, 'di ba? Sila mismo mas maniwala din sila sa kapwa nila employee, sa kapwa kung doktor ka, maniwala sila sa kapwa nila doktor. As in, nilimit ko siya, but dito, talagang binago ko din yung mindset ko na kahit anong background, kaya ko ma-handle kasi may mentors, may system sa Elites Empire, may community ako na niwala sa akin na kaya ko. 'Di ba? Kasi alam niyo po ba, estudyante ako. Pero mostly sa mga na-guide ko dito sa negosyo, ay grabe yun. May doktor, may mga engineer, may mga, anong tawag nito, mga seaman, no, mga nasa abroad sa US, nag-work, mga nurse, at kahit mga teachers. 'Di ba? Kahit mga teachers dito na nasa Pinas or abroad, na-guide ko, doon ko nasabi na, ala, ang galing naman nito kasi hindi nila tiningnan ano yung background ko. But dahil ako yung tao na nilapitan nila, 'di ba, na-sharean ko din sila ng negosyo, ay talaga sila din mismo nagbago yung buhay at ang sarap sa feeling kasi doon ko nasabi na grabe do, nag-share lang man ako ng opportunity, nag-guide ko lang din sila mismo sobrang papasalamat nila sa akin. 'Di ba? Kaya dito ko naging amazed, no, sa Elites Empire na
kapag ikaw pala maging successful, ang sarap din sa feeling na marami din naging successful, no? Ang sarap din sa feeling na marami ka ding natutulungan because of this opportunity. And also, old mindset ko before, kailangan masipag ako at mabalance ang pagiging athlete para makapagtapos ng pag-aaral. No, until po nag-college ako from 7 years old, no, hanggang college, as in mga 8 ay 20, ganyan that time. Kailangan ko mabalance. No, yung imagine niyo, nag-split pa si Inday. Oh, di ba? Split ta diha sa mga 8 years old ako that time. Kasi doon ko nasabi na kailangan galingan ko kahit sa pagsasayaw kasi hindi afford ng parents ko makapag-aral din kami. Sabi ng mama ko nga, magtiis kayo, kailangan nyo gawin yung best nyo dyan kasi para makatapos ka ng college mo tin, no? Sinasabi ng mama ko. But dito sa dito sa Elites Empire, kahit before sabi ng mama ko, kailangan kang magaling sa school ha para maging empleyado ka. Malaki sahod mo. Ganun. Sa pera pa din, di ba? Para lang sa pera, kailangan mo maging magaling. But dito sa Elites Empire, the more sisipagan mo, the more kang galingan mo, sisipagan mo, malaki ang potential income. I'm sure nakita nyo kanina, ano yung naging income ko na isang estudyante. Kaya di ba? Mag 88,000, mag 25,000 in one day. Na sa papa ko that time, 1 month na yan na income. 'Di ba? But ako, sabi ko, sinunod ko lang man, kinopya ko lang man yung mga mentors ko, kinopya ko man lang yung mga tinuturo nila sa akin, sinunod ko, nag-action ako, but grabe din yung binalik sa akin, no, ng Elites Empire. Kaya excited ako, no, sa inyo na mismo ako nga nagawa, 'di ba? Ako nga na estudyante, hindi nakaranas ng pag-work, but ginalingan dito sa negosyo. Alam kong pag ikaw din, no, ilagay mo din yung sipag mo dito, grabe din yung ibalik sa'yo. Ayun, share ko din, grabe. Akala ko before, kailangan ko maging OFW, di ba? Kailangan kong makagraduate, mag-work, para makapag-travel abroad. But dito sa Elites Empire, isa po kong estudyante, pero naka-experience mag-travel abroad, no? Through my own expenses din. At talagang doon ko nasabi nga, ay, itong elepante, nakikita ko lang sa Facebook. No, pinaliguan doon that time ni Catherine Bernardo, yung mga successful na tao sa TV, sa Facebook, nakikita ko. But ako, naranasan ko na din siya. As in, that time, natakot ako sa elepante. Siyempre, ang laki ko, ako 4'9". Oh, liit kong babae. Pero that time, nahawa ko, sabi ko, grabe, no? Amazing pala yung mga creation. Amazing yung mga bago kong na-experience sa life ko na that time, imposible sa akin kasi parents ko nga hindi man naka-travel abroad. Hindi man lang, lagi lang sinasabi na limit lang, diri ra ta kutob, no? Dito lang tayo. Ganito lang yung budget natin. But dito, imagine kahit nasa abroad ako, I mean, kahit nag-travel ako that time sa Thailand, kumita ako ng 19,200 in one day. No, nag-enjoy lang man ako that time. Pero what's good kasi sa Elites Empire kasi online lang tayo. Kahit pa, di ba, kahit nag-travel ka, kahit nasa bahay lang or nasa work, kaya gawin ang negosyo. Di ba? At yun, naka-experience ako ng mga ibang lingwahe, no, ibang mga culture, na doon ko nasabi na ang sarap pala mag-explore sa buhay. Kaya ang sarap pala na marami kang ma-experience kasi nag-grow din ako, marami din akong natutunan, no? Kaya doon ko nasabi, thank you, Elites Empire, na pina-experience ito sa akin. And then, next, no? Ito lang, masabi ko from someone po, isang estudyante, na yung alam lang mag-aral ka ng mabuti, galingan mo sa school, para maging empleyado ka, doon lang at mag-retire ka, no? Pag mag-retire ka, malaki pension mo. Until that time na nag-take action ako, nagsabi ko, I know meron within me na malaki yung pangarap, meron within me gusto magbago yung life ko, 'di ba? At that time, because of that one decision, no? Nasabi ng mama ko, oy, nagnegosyo ka, day. Ba't ka negosyo? Hindi, tapusin pag-aral mo. Pero kahit naging matigas ako that time, but may umabot din sa point, no? Nakuha ko yung first
million ko dito sa Elites Empire. Mismo yung mama ko nagsabi, "Congrats, Day. I'm very proud of you. Kasi buti na lang, naging matigas ka din. Buti na lang, nilakasan mo yung loob mo. Kasi ikaw yung kauna-unahang naging millionaire ng family natin." And doon ko din nasabi na buti na lang, no? Hindi ako ang tawag dito? Sa fear ko, takot ko, limiting beliefs ko, but that time, naniwala ako sa sarili ko na kaya ko din. Kaya imagine po kung nakaya ko na isang estudyante, no, mahiyain, that time, wala man pang kapital, pero nilakasan ang loob, I'm sure, kayang-kaya mo din kasi alam kong magaling ka, mas magaling ka pa sa akin. This time po, ay talaga alam kong na-inspire ka. Alam ko masabi mo nga, nakaya nga sa estudyante, kaya ko din, no? Kasi deserve mo din na makuha yung pangarap mo sa buhay. At ito po, talagang next speaker po natin, katulad ko din isang estudyante. Sobrang galing, no? Sa school, yung matalino siya sa school, cum laude po siya. Kung ako, hindi naman 75 lang yung grado ko that time. But ito, matalino, ang galing niya sa school. But yung talino niya at yung pagiging masipag niya sa school, nilagay niya dito sa Elites Empire. Grabe din yung bago yung buhay niya. Kaya excited ako, no, na marinig niyo siya. Excited ako na matutunan niyo din kung paano niya nabago, ano yung ginawa niya para makuha yung success niya. So, please help me welcome the Hustler Princess of Elites Empire, Karen Yvonne Bilon! Hello sa lahat ng mga nandito na right now still, 'di ba, nanonood, na i-inspire, no, at talagang willing matuto. And while listening sa partner ko kanina, no, si Ruby, talagang na-remember ko din when I was starting as well, no, isang estudyante lang din, walang alam sa ganitong negosyo, pero talagang sumubok, 'di ba? Talagang nag-try ng other opportunity, and ito yung nangyaring pagbabago sa buhay ko na alam ko once na napakinggan mo rin ito, once na narinig mo yung mga i-share ko, talagang masasabi mo rin na kung nakaya nga nila ng mga estudyante, what more ako, kayang-kaya ko din. No, and let me introduce myself. I am Karen Yvonne Bilon. I am called the Hustler Princess of Elites Empire. Isa po akong accountancy graduate, cum laude. Yes po, pero yung galing na yan, yung talino na yan, dito ko nilagay sa pagnenegosyo, and this was my transformation na i-share ko sa inyo right now. No, but before that, ito rin po yung kinalakihan ko. No, sino dito yung mga Bicolano, no? Shout or kayo, comment naman kayo diyan, no, kung nasaang probinsya kayo right now, kasi ako po galing din po ako sa isla, sa probinsya, 'di ba? Ganyan yung pamumuhay namin doon, napakasimple lang din, no? Napapaligiran ng mga bundok, no? Kahit doon, kumbaga, mabubuhay ka kahit wala ka masyadong pera kasi nandyan lang sa tabi-tabi yung mga pwede mong ulamin, di ba? Magtanim ka lang, meron ka ng pang-ulam. No? And eto rin po yung, kumbaga, family ko. Marami kami. We are 9 na magkakapatid, and bunso na rin po ako, bunsong babae. So sabi ko nga, bakit ganun, no? Akala ko before, kapag bunso ka na, maganda na yung life na may experience mo. No, kapag bunso ka na, kumbaga, umangat na yung pamumuhay ninyo dahil may mga kapatid na ako, no, na mas elder sa akin, na akala ko, kumbaga, kung andyan sila, mas magiging maganda na rin, mas magiging magaan, komportable na rin yung life ko. But then, hindi po ganun, no, dahil yung mga kapatid ko is, they are earning minimum wage, di ba, minimum wage lang din yung kinikita nila, and then may mga kanya-kanya ng pamilya. So sabi ko, paano na yung parents ko? Gusto ko rin sila na mabigyan ng maganda at komportableng buhay. Pero hindi ko nakikita na kung magtatrabaho ako, maibibigay ko rin kaya yung ganung life sa kanila. And from that dreamer, no, from that probinsyana, na kahit ganun yung kinalakihan, na kahit napakaliit lang, no, kumbaga, kung dun lang ako nagstay, napakaliit lang ng pangarap. Pero sabi ko, nagpapasalamat ako sa sarili ko kasi nangarap ako ng malaki. And I know na ikaw nandito right now nanonood, alam kong nangangarap ka rin ng malaki.
no? And from that, na nasa probinsya lang, 'di ba, naging ambisyosa po tayo. Kaya napunta ako sa Cavite. Ayan, sa mga nandito, baka meron ditong same na nag-aral din dito sa Lyceum of the Philippines University. So, isa po yung private school. 'Di ba? Baka akalain ninyo, ano ako, rich kid. So, hindi naman. Talagang nagsipag lang tayo, ginawa ko yung best ko na makapasok dyan as a scholar. Kaya kahit papano is nakaya naman, naitaguyod naman yung pag-aaral. Kahit talagang mahal din yung tuition, pero ganun yung paniniwala ko noon eh. Nakapagtapos ako sa magandang school, magandang kurso, kapag ginalingan ko sa pag-aaral, makagraduate ako, kumbaga I thought guaranteed na maganda rin yung future na nag-aantay sa akin. Kala ko maganda rin yung trabaho na nag-aantay sa akin. No, but then, ito po, yan, short muna tayo, no, sa naging experience ko rin noon as a student. Kasi alam ko marami ditong nanonood din, mga estudyante, no, may mga empleyado rin na nanonood right now. And have inspiration sa akin na isang estudyante pero sumubok na magnegosyo. And ito po yung ako before, college student, na talagang walang ibang ginawa kundi mag-aral lang ng mabuti. Talagang school bahay lang. Yan lang yung routine ko. Yan lang yung, kumbaga, hindi ako masyadong naka-experience ng social life. Kaya nga, ilan lang yung mga kaibigan ko di ba? Kasi talagang dyan ko finokus yung sipag ko, yung oras ko sa pag-aaral. And ito nga yung course na, alam mo yun, 9 kayong section nag-enroll, first year, pero gagraduate kayo, isang section na lang. Kumbaga, ito yung battle of the fittest, no? Accountancy na course. O sa mga accountancy graduate dyan, o kaya sa mga nag-shift, di ba? Kasi ito yung kurso na every year level, parang may elimination round. Kung hindi ka makakapasa, advice to shift na, doon ka na sa financial management, di ba, na kurso. So, kumbaga, ito yung pinagkaabalahan ko lang din before, wala akong masyadong gala-gala as a student. Talagang aral lang yung ginagawa. Kaya naman nagbunga din yung pag-aaral natin, no? And ito yung mga times na nagpupuyat tayo. Talagang kahit na antok na, sige, may kailangan pa akong i-memorize. May kailangan pa akong aralin na formula. May business law pa, di ba, na subject. Sabi ko, akala ko ba accountancy itong pinasok ko? Bakit meron ditong mga batas, di ba? May mga law subject, no? Pero kasama pala siya. And then, sabi ko, grabe yung, kumbaga, sipag na binibigay ko dito sa pag-aaral. Kasi yun lang yung alam ko din na way, di ba, para mas maganda yung nag-aantay sa aking future. Kasi I believe that napalaki rin tayo with that mindset na galingan mo sa school, no? Galingan mo yung pag-aaral mo. Kasi yan lang yung, sabi nga ng parents ko, yan lang yung mag-aangat sa atin, no? Sa buhay natin, sa pamilya natin. And yun yung pinaniwalaan ko. Kaya gumraduate tayo ng cum laude. Yan, bakit na lang to? Bakit diploma na lang? Yan, kasi that was pandemic na that time. So, hindi na ako naka-attend nung magmamarcha, di ba, ng graduation. Kaya, yan, talagang sabi ko rin sa sarili ko na I am proud of yourself. Kasi for 5 years, di ba, 5 years yung kinailangan para makuha yung ganyan na certificate, makuha yung ganyan na award. 5 years yung nilaan ko dyan. Pero, eto po, yan, di ba? My dream was to become a public accountant, CPA, Certified Public Accountant. No? Baka meron dito na mga CPA, salute po sa inyo. Kasi yan yung pangarap ko lang noon na hindi na pursue. No? And sabi ko, before napapakinggan ko, pagka CPA ka, di ba, marami kang binibilang na pera. Totoo ba yun? Totoo naman, pero nagbibilang ka ng pera ng iba. Pera ng kumpanya, hindi pera mo. Kaya, yun. And then sabi pa nila, ang CPA daw, kumbaga yung kada pirma, may pera, yung katumbas na malaking pera daw yun kasi magpipirma-pirma lang. So akala ko ganun lang, 'di ba? Kaya syempre pinangarap din natin na okay, sige, gusto ko rin 'yan. No, but then things change, no?
nagbago yung plano natin nung na-expose po ako sa corporate world. Yan, sino dito yung mga nakapag-OJT? Kasi I was someone na never been employed and ito lang yung nag-iisang work experience ko as an OJT na nasabi ko talaga, dyan ako namulat sa corporate setup na ito pala yung life, no? Kasi for how many months din yan na pumapasok tayo dyan sa trabaho. Binabiyahe ko po yan from Cavite to Makati. Uwian, 'di ba? Every single day, mamamasahe, magpipila sa terminal, mag-aabang ng bus. Alam mo yun yung pag-uwian, takbuhan na. Kasi baka pag lumagpas na yung bus na sasakyan, matagal na naman ulit yung kasunod. So, ganun yung naging setup. And then, kahit nakahilis ako, kailangan kong, di ba, pagtayuan, walang maupuan. Ganun talaga. Walang babae-babae. Walang ganun. Wala nang ganun na anong right now. Di ba? Na magiging gentleman yung iba. Pare-parehas tayong pagod sa trabaho. So, yun yung mga naranasan ko na sabi ko, kung ito yung magiging life ko, magiging cycle ko, kapag ka nagtrabaho ako, gugustuhin ko ba? Ito ba yung cycle na gusto ko, dito ko ilalaan yung buhay ko? Kasi nakita ko sa mga senior doon, hindi senior na kumbaga yung mga matatagal na sa company natin, mga accountant, no, doon sa pinag-OJT-han ko. So, for how many years na nandun sila, nagtatrabaho, binigay yung oras nila, yung panahon nila. But then, same cycle. Kumbaga, ganun pa rin. Tumaas man yung sahod, pero magkano lang. So sabi ko, I don't want that I will be stuck sa four corners of that office na yan lang yung ginagawa ko, routinary. Diba? Gusto ko, sabi ko, ano yung career na kapag ginawa ko, pagka gumaling ako, at kumbaga nilaan ko dun yung oras ko, yung galing ko, diba, yung buong buhay ko, talagang napaka-worth it. So doon ko nakilala ang Elites Empire. Ayan, doon ko po dito ko po by scrolling lang din sa Facebook talaga kasi naghahanap na ako that time. I was searching, seeking for an opportunity na bukod sa pagtatrabaho, ano ba yung pwede kong gawin na opportunity na kayang ibigay. Yung kumbaga na siya all package na, mag-grow ka, mag-grow din yung finances mo, 'di ba? And at the same time, sulit, kumbaga long term yung binibuild mo. And dun ko nakita yung Elites Empire na lahat ng hinahanap ko, nakita ko dito. No? And I was so grateful na talagang isa lang din ako na share ng opportunity na to. And by doing this business, no, talagang nag-start din naman ako with that mindset na estudyante rin. Wala pang skills or hindi pa ganun yung mindset na talagang pang-negosyante. Pero ito po yung mga bagay na inadapt ko. Kumbaga, I was willing na baguhin kung ano man yung nakasanayan, kung ano man yung naging programming ko before. Diba? I am willing na mag-adapt to change. Kasi sabi nga nila, for things to change, you have to change as well. So yun yung ginawa ko po. No, these are the mindset that I adapt as an entrepreneur. So kung dati na yung Karen, 'di ba, na nagko-consume lang ng knowledge, yan kasi sanay na sanay tayo diyan Ang dami pa namang libro na dumaan, ang daming subject na kailangang aralin. So from that someone na nagko-consume lang ng knowledge, aral lang, puro theoretical, here being an entrepreneur, kumbaga dito ko natutunan that we have to apply those knowledge na natututunan natin. And ang maganda niyan, kasi dito, yung skills na inaaral natin, kumbaga magagamit talaga siya. Hindi lang sa school, but in real life. Kaya dito po, once you learn something, you have to apply it. Hindi lang siya mag-end na, okay, natutunan ko na. Okay, na-learn ko na. But for you to know na natutunan mo na talaga siya, kailangan mong i-apply o kailangan mong gawin. And eto rin po, from before, na seeking job security, kasi yun naman yung kumbaga kinalakihan, yun yung pagpapalaki din sa akin na kailangan pagka, nagkaroon ka ng ganitong trabaho, magstay ka na dyan para at the end of your, kumbaga yung employment years, meron kang job security or meron kang mga benefits na makukuha. Diba? So yun yung old mindset. Pero dito, as an entrepreneur,
ang binibuild natin dito, no, hindi yung ano natin, kumbaga hindi posisyon, kundi ang binibuild natin dito is financial freedom. Hindi siya security kasi right now sa panahon ngayon wala nang ano hindi mo na masasabi kung secured pa ba yung trabaho mo. Kasi may mga naririnig ako, may mga nakakwento rin sa akin na for how many years silang nagtatrabaho, naging loyal sa company nila in a snap, 'di ba? Nawala yung trabaho nila o natanggal sila sa trabaho. Kaya wala talagang job security. No, if you are going to build something o kung meron ka man na paglalaanan ng oras mo right now, dapat yun na yung nilalaanan mo or yung binibuild mo. Time will come, you will enjoy that financial freedom. And ito pa po, di ba? Thinking short term. So, as a student, syempre na mag-graduate, ang isip lang niyan, no? Ang isip lang natin, okay, sa sahod, monthly, meron kang marireceive. Di ba? Kinsenas katapusan, meron kang sahod. So, from that short term na, okay, basta kikita. Pero, hindi mo na malayan, baka hanggang dun lang. Kumbaga, yes, kikita ka, sa sahod ka, gagastusin mo na naman, magbabayad ka, and then gano'n na naman, cycle paulit-ulit. So, baka hindi mo na namalayan, ilang taon ka na nagtatrabaho. And still, wala pa rin. So, dito, being an entrepreneur, na-adapt ko yung thinking na long term. Na yung ginagawa ko right now, na everyday na pagsisipag sa negosyo, is contributing to something na long term siya. Kumbaga, hindi lang siya na, okay, ngayon lang ako kikita. Hindi eh. Yes, kikita ako today, no, this month, pero yung ginagawa ko is binibuild ko yung asset ko na in the long term or in the long run, kahit hindi na ako magtrabaho, still kumikita pa rin. And for me, yun yung the best. 'Di ba? Na kasi hindi naman habang buhay malakas tayo para magtrabaho. 'Di ba? Until when na magtatrabaho ka para kumita. No, it's time to think long term. And eto rin, fear of failure. Siyempre, as a student, especially as an achiever sa school, ayokong magkamali. Di ba? Ayoko na, kasi yung failure equivalent din to low grades eh. Di ba? As a estudyante. So, yan yung isa sa mga kinatatakutan ko talaga noon. Yung pagkakamali, fear of failure. But here, being an entrepreneur, dito ko natutunan that, kumbaga, failure is part. You learn by failing. Kasi kung hindi ka nagkakamali, ibig sabihin, wala kang ginagawa. Kung hindi ka nagkakamali, hindi ka rin natututo. Kasi that's where learning comes from eh. No? By trying. And hindi naman sa lahat ng pagkakataon, na pag-try mo, kuha mo na agad. So dito, na-embrace ko yan. No? Na-embrace ko na hindi naman kailangan laging perfect. No? Unlike sa school, kailangan perfect agad. Examinations, 100, di ba? Para mataas yung grades. So dito, kahit na wala kang alam sa pagnenegosyo. No, if you have that doubt din sa sarili mo na, kaya ko ba? Baka mag-fail ako. Baka, no, hindi ako marunong niyan. So, hindi, huwag kang matakot magkamali. Kasi dito naman, ang maganda kasi may mentors. May mentors dito na magtatama sa'yo sa kung ano man yung, kumbaga kung ano man yung nagawa mo, itatama lang yan, no, malilearn mo rin yan. At hindi, yung mistake na magkakaroon ka is not, kumbaga, hindi yan magiging, ano mo na final destination mo na. So, we believe na dito, everyday, pwede kang mag-grow. And the last one, fixed income mindset. So, kung noon, makakontento na tayo, na okay, basta makapasok ko sa magandang kumpanya, may magandang benefits, may magandang sahod, okay na yun. Diba? So, yun lang yung abot din ng utak ko before. Pero dito, as an entrepreneur, no, meron palang unlimited income potential. So, ikaw ang magsiset. Ikaw ang magsiset magkano yung gusto mong kitain. Kasi unlimited yung income potential natin dito. No, depende yan sa sipag mo, depende yan sa dedication mo sa negosyo. And dito ko nasabi na ang sarap magsipag. No, ito yung pagsisipag na alam mong worth it. Every end of the month, alam mong sulit lahat ng puyat mo, ng pag-workout mo sa negosyo. Kasi alam ko, masipag ka rin naman eh. No? Alam ko lahat ng mga empleyado dito. May you be an OFW, private employee, public employee. Alam kong masipag ka. Diba? Binibigay mo talaga lahat sa trabaho mo
Pero the question is, magkano yung binabalik sa'yo? Kasi kung yan, fix lang yan, no, tingnan mo in the long run, kung kaya pa ba niyang isustain yung pamumuhay ninyo at yung pangangailangan ng pamilya mo. Because if not, you have to do something. Kailangan meron ka talagang i-adapt na pagbabago. And ito rin po naging mga prinsipyo ko rin na bakit na kahit achiever din tayo, maganda yung kurusong natapos, and of course, there's a lot of opportunities na pwedeng nag-aantay din sa akin. Pero these are the things na na-realize ko na mas nagpatibay talaga ng desisyon ko na okay, talagang ito yung gagawin ko, magnenegosyo ako, kasi gusto ko na kung gagaling ako sa isang bagay, gusto ko yung long term ko nang mapapakinabangan. Like what I said kanina, 'di ba? Yung binubuo natin dito hindi short term. Ang binubuo natin dito, yung skills na de-develop ko, yung skills na made-develop mo rin, lifetime mo po 'yan na pakikinabangan. Hindi lang yan sa short term na kailangan ng company mo kailangan ng boss mo. Kaya kailangan mo aralin. 'Di ba? And alam ko sa lahat ng nandito, sa ginagawa mo right now, nag-start ka rin as a beginner. Nag-start ka rin na hindi mo pa alam kung paano ba to gagawin, 'di ba? Paano ba to gawin yung trabahong ito? Pero along the way, inaral mo na lang siya. No, along the way, gumaling ka na lang din diyan sa ginagawa mo. Kasi ano ba naman yung araw-araw mo gawin? Talagang mamamaster mo 'yan. Kahit nakapikit ka siguro right now, kaya mong gawin yung trabaho mo. 'Di ba? Pero ang tanong, yung skill ba na na-develop mo right now, 10 to 15 years from now, gugustuhin mo ba na yan pa rin yung skills na meron ka? No, of course not. No, para sa iba dito. Kaya sabi ko, kung mag-invest lang din ako ng oras, ng pera, ng effort, para gumaling sa isang bagay, gusto ko yung may pakinabang, hindi lang sa ngayon, kundi pati sa future ko. Yan. And this one, no, gusto ko na ako yung may control sa kikitain ko. So sabi ko before, talagang alam ko magaling ako alam ko matalino ako. So what is that opportunity na kumbaga kontrolado ko? Ako yung magde-dictate magkano yung gusto kong kitain this month. No, kaya ito yung ginawa ko, nagnegosyo ako kasi dito flexible, 'di ba? Dito unlimited yung income potential na magkakaroon ka, and you have that control over your finances, no, over your income. Kaya ito po, no, ayoko na nakadepende yung financial growth ko sa promotion, sa salary increase, no, sa vacancy ng position. Kasi baka meron ditong iba na parang hinihiling mo na lang na sana ito mag-resign na to si ma'am para ako na yung pumalit, di ba? Or kaya kailangan malakas ka sa mga boss or sa management para ma-promote. So dito hindi po talagang ikaw talaga yung magbi-build ng negosyo mo para ikaw yung, kumbaga, kontrolado mo, yung kikitain mo. And this one, no, the last one, bukod sa kumita, gusto ko rin ng freedom na magawa yung mga gusto ko. Kasi meron naman talaga, kaya mong kumita, no? Baka meron dito mga malaki rin yung kita, 6-figure income, no? Hindi ko alam kung magkano yung sahod mo per month. Pero the question is, may freedom ka ba to do the things you want? Na may freedom ka ba na anytime, pag sinabi mo ngayon na gusto kong gumala, gusto ko mag-travel muna, kahit ba may pera ka right now, magagawa mo yun? Kasi maybe hindi. Diba? Kasi nakatali ka sa trabaho mo or sa responsibilities mo. No? Kaya sabi ko, gusto ko yung meron akong freedom. Na kapag may ginusto ako, magagawa ko siya. No, na, sabi ko, I want na yung gagawin ko ngayon na negosyo, darating yung panahon na kahit huminto ako sa pagtatrabaho, kumbaga tuloy-tuloy at tuloy-tuloy pa rin yung kita ko. And yun yung nakita ko dito sa Elites Empire. Kaya naman talagang kahit na yung estudyante noon na walang alam sa ganitong pagnenegosyo, imagine right now po, kumita ng 100 to 200,000 in a month, di ba? Yan yung naranasan natin na income ng isang fresh graduate, no work experience. Yan po yung binigay na income. Nasabi ko noon, sino ba yung magpapasahod ng ganito sa isang fresh graduate? Kasi kailangan noon kapag ka
kapag after mo gumraduate, hahanapan ka ng experience, di ba? Tapos entry level lang din yung ipapasahod sa'yo. Like, for example, on my case, 20 to 25K a month. Yan yung entry level ng isang CPA. No? Kaya sabi ko, grabe, ang swerte ko kasi nakita ko tong opportunity. Na kahit wala akong experience, still kayang kumita ng malaki. And hindi lang po yan, di ba? Hindi lang income yung binigay sa akin at na-experience ko dito sa community, but then, na-experience ko po yung maraming travels, no, sa iba't ibang bansa. Yan, kaya baka meron ditong mga, ano rin, kumbaga, galaan, di ba? Mga gusto rin makapag-travel. No, ito po yung pina-experience sa akin ng Elites Empire na akala ko before, parang ilang years ko pa na ma-experience yung ganito. Kasi kailangan ko pang, marami pang kailangan unahin. No, pero dito po talagang, kumbaga ma-experience mo yung kita mo. Mararamdaman mo talaga na, grabe, ito yung worth it. Yung ginawa kong decision at worth it yung pagsisipag. Kasi sa ibang bansa na ako dinala ng sipag ko. Di ba? Hindi para magtrabaho, kundi para mag-enjoy. Ayan. And ito rin po, isa sa mga dream come true ko din na mapunta or makapunta ng South Korea. Kasi yan po, as a student noon na kumbaga K-pop lover, K-drama lover, di ba? Yan po, dream come true talaga yan sa akin na mapuntahan mismo, no, yung Seoul, no, South Korea, Nami Island, na makasuot tayo ng mga ganyan na hanbok, 'di ba? Maging prinsesa in a day or kahit ilang oras lang. So, grabe po yung binigay talaga sa akin. And right now, kinikilig ako kasi ang sarap, 'di ba? Puntahan, no? Puntahan ulit ng South Korea. Kaya ikaw na nanonood ngayon, pwedeng na-inspire ka lang, pero one day, yung nakikita mo right now sa screen, ito rin yung pwedeng maging reality mo. No? And hindi lang yan. Kumbaga, hindi lang ako nakapag-travel or hindi lang ako naka-experience niyan, kundi pati na rin yung papa ko. 'Di ba? Yung family ko na from Bicol, isang talagang ano lang doon, probinsyang-probinsya. Pero dito, dinala ko sa Cebu City para mamasyal. May gift for Father's Day na akala ko noon, grabe, sabi ko, kailan kaya na mapapa-experience ko yung ganitong life sa kanila. Na maranasan din nila na umalis doon sa baryo namin. And right now, it's happening po. No, and ayan, napaka-enjoy na enjoy, no? Talagang feeling boss yung tatay ko diyan na nakapag-check-in sa hotel, 'di ba? Ang sarap sa feeling. Ang sarap sa feeling na maparanas mo 'yan sa magulang mo. No, kaya if ikaw nandyan pa yung parents mo, no? Find something or gawin mo tong opportunity. Kasi hanggang kailan, 'di ba, na mangarap lang tayo. Kumbaga, it's your chance na mabigay mo rin yung life na ganyan. Yung komportableng buhay, yung maparanas mo yung mga hindi pa nila nararanasan. Diba? Deserve yan ng family natin and deserve yan ng mga magulang natin. For how many years din na nagsasakripisyo sila para sa atin. No? Kaya alam ko, ikaw na nanonood ngayon, at kung na-inspire ka, mangyayari din to sa'yo. Kasi ito lang din yung mga na vision ko before na right now nangyayari na. And sa isang estudyante po na kagaya ko, nagsimula sa negosyo na to, zero knowledge. Ang meron lang po ako that time, lakas ng loob. Lakas ng loob lang na, sige, kaya ko yan. Kung ilang taon nga na nag-aral ako, pinag-aralan ko, napakahirap na kurso. Ilang taon na akong nagsipag sa pag-aaral ng iba't ibang subject. Sabi ko, kung yun nga naaral ko, what more ito? What more itong negosyo na kayang magpayaman sa akin at kayang magpabago ng buhay ng pamilya ko. Kaya sabi ko, whatever it takes, aaralin ko yan, gagalingan ko rin dyan. No, kaya kung ikaw, magaling ka sa ginagawa mo ngayon, or alam mo sa sarili mo na willing ka naman matuto, then do this business. Diba? Do this business right now, or this month. Ano ba yung gusto mong mangyari sa'yo sa buwan na to? Or for the remaining months of this year? Gusto mo ba na same cycle pa rin? Kung ano ka for the past 6 months this year, ganun pa rin yung gusto mo maging life? Or you want change? Kasi if you want change, magsisimula po yan sa action na gagawin mo. Sa decision na gagawin mo right now. No? And I believe na nandito ka for a reason. Napanood mo to for a reason, for a purpose.
And wag mo nga hayaan, nalilipas lang yung inspirasyon na nararamdaman mo right now. Kasi kung nagawa po ng isang estudyante na kagaya ko, baka mas magaling ka pa sa akin o mas marami ka pang experience sa akin. And I know na kung nagawa ng isang estudyante, mahiyain, no, hindi malakas yung loob noon. Pero nilakasan ko yung loob ko kasi alam ko na dito pwedeng magbago yung buhay ko. And if ikaw, alam mo na malakas din yung loob mo, then do this business. No, welcome ka dito sa Elites Empire. Simulan mo na yung negosyo. This is the right time for you to decide and take action para sa mga pangarap mo. And once again, welcome to Elites Empire. No, nandito kami, sasamahan ka namin sa success journey mo. It's really life-changing. And I can really see myself doing Elites Empire for the rest of my life. From 1 millionaire, ngayon 159 na. Pero saan? At paano nga ba ito nagsimula? Gusto ko magbago yung buhay ko, gagawin ko to. Nag-decide ako, pinanindigan ko din talaga. Katulad ko na mataas yung pangarap pero hindi alam kung paano. Nung nag-unite tayo, yung nag-align tayo, that is the start. Ito talaga yung bumuo talaga ng pagkatao ko. Dami kong bisyo. Thank you for the second life na binigay mo sa akin. Yung isang katulad ko na bigyan ng pag-asa. Sobrang daming taong na-awaken yung dreams nila, yung soul nila. May pag-asa pala sa buhay. Again, Elites Empire is here for you guys para sama-sama tayo sa tagumpay. Here's a toast for our commitment that will be here. Elites Empire forever! And the best is yet to come because as I grow, you grow. Elites Empire is growing larger. Napakarami ng resulta ng community na to. We are the Gizbod! Countless. We make this come true! Hindi lang to pangarap ko. Ito yung pangarap ng buong pamilya ko. This is the result ng community na binil out of love. Hindi dahil sa community na to. Kasi dito sa Elites Empire, pag nilagay ko yung sipag ko, pangarap ko ang makukuha ko. And we are going to South Korea with 52 leaders who are from Elites Empire. This will be an amazing trip. So, samahan nyo kami along the way. Ang sarap na experience kaya thank you so much, Elites Empire. Hindi lang to community, but it is a family. The moment na nasa Elites Empire ka, ano man yung pangarap mo, posible na Hindi mo pa nakikita itong buong bumaba. I want you to live, not just to exist. To Elites Empire, thank you so much kasi binago mo yung buhay May ko. opportunity pala na kahit nandito lang sa Pilipinas, Elites Empire, purpose ko rin. nagbigay sa akin Bakit ako nabubuhay? clarity. Is to inspire Gano'ng kagandang buhay yung more people. nag-aantay sa akin. Ang ating Empire Rising Sun! Sabi nila, I am the youngest female Dodge Challenger owner in the Philippines. Para sa lahat ng mga OFWs, magandang kwento kabayan. This is your Mr. Intensity. For today, your big boss. Welcome to the main stage of the hottest online show on the planet. And welcome to Gandang Gabi Day! The show that will really give you inspiration. Inspiration! Kaya mo na pull off because you keep on grinding, keep on doing, keep on practicing until you get it. Kaya na ni we made it! It feels so good that the first time na naging top 1, may 8 po ako kasama na nasa top 20. Mr. Intensity, the queen of Elites Empire, John Julius. They call her the Iron Lady, the
Butanding. Makakasama kayo ang Oslupa! Alam nyo, grabe mahal na mahal po kayo ng mga Dream Squad. I can really see myself doing Elite's Empire for the rest of my life.